Bumukas na nga ako ng tindahan, eksaktong 6 o'clock ng umaga. Pag ganitong Saturday, Sunday, sinasamantala natin na magbukas ng 6 AM dahil wala rin naman pasok ang mga estudyante. Tsaka isa pa, halos tanghali rin nagigising yung iba gawa nga ng walang pasok kinabukasan. Inaantok pa nga talaga ang buong pagkatao ko dito kasi sobrang late na rin talaga ako nakatulog kagabi. Pero mas okay sa ngayon mga mare dahil may katuwang na ako dito sa tindahan. Nung solo ko kasi halos 4 o 5 oras lang ang tulog ko. Grabe, 4 na taon akong ganun mga mare kaya na-diagnose ako ng hyperventilation. Hindi ko masasabing okay na ako dahil nung July, umatake na naman siya. Tinanong ko yung doktor kung saan nagmumula yun. Sabi niya sa stress, sobrang pagpupuyat, sobrang pag-iisip. Nag-start kasi tong anxiety stress ko noong namatay yung father ko, year 2023. Tinanong ko yung doktor kung nagagamot ba. Nagulat ako sa sagot niya kasi hindi daw. Wala din daw gamot. Dahil kapag umatake lang daw siya, kailangan lang daw sundin yung mga first aid para kumalma. Pero sana nga ngayon huwag nang maulit dahil nakakatakot talaga kapag umaatake siya. Ang daming pinagbawal sa akin mga mare, bawal akong magalit, bawal akong ma-stress, bawal sumama ang loob kasi nagkukos din siya ng stress. Bawal mapagod masyado, bawal din mapuyat, bawal na rin akong magkape. Tapos itong taon nga na to na-trigger na naman yung anxiety, stress ko kasi yung mother ko naman ang namaalam. Lumalaylo nga ako nung nakaburol siya kasi baka umatake yung panic attack ko. Hindi na nga rin ako nagsalita nung last day niya mga mare dahil alam kong hindi ko kakayanin. Kapag umiiyak ako nung nakaburol siya, talagang linalakasan ko kasi hindi ako pwedeng umiyak ng kinikimkim ko lang. Misikip yung dibdib ko. Nung mga nakaraan, ilang beses akong nagbe-breakdown mag-isa. Lalo na nung naburol yung nanay ko kinabukasan. Halos araw-araw na akong nagbe-breakdown. Sinabihan nga rin ako ng doktor ko na itry ko daw na lumapit sa psychiatrist. Need ko nga raw yun kasi hindi ko na nga raw kinakaya yung mga nangyayari sa buhay. Loko-loko nga tong paring MJ nyo tumatawa. Akala niya siguro nababaliw na ako. Pero nilinaw naman ni Doc na kailangan ko nga lang daw ng psychiatrist para mag-guide nga ako kung paano ko i-handle yung mga sitwasyon. Kung paano ko matanggap, ganun. Kaya ito mga mare, until now, nasa healing process pa din tayo. Hindi pa rin tayo okay. Hindi naman kasi ganun kadali lahat. Pero mas naging matatag tayo ngayon. Mas marami tayong natutunan sa buhay. Lahat naman ng ito ay may dahilan kung bakit nangyayari. By the way mga mare, ito nga habang nagre-restock ako, biglang dumating yung aking ahente. Nung nakaraan ko pa nga sila inaantay dumating kasi ubos na nga rin yung stock namin dito sa tindahan. At ito nga, kailangan na nga nating pumirma sa ating mga atraso sa buhay. After ko nga silang maasikaso, ito at nagtuloy na rin ako sa pagre-restock ko. Ito yung mga natirang gawain ko kahapon na hindi ko na natapos. Pero meron pa ako doon. After nga naming maasikaso lahat ni parang MJ, bigla naman nag-aya tong aking anak. Every weekends kasi mga mare, talagang nilalabas namin siya ng kanyang papa. Buti na nga lang mga mare, every week sumasahod ako kay Orange App. Kaya ito, may pang-date kami palagi. Sobrang laking tulong din talaga ng Orange and Black App. Kahit nasa bahay lang, kikita ka talaga. Kailangan nga lang talaga ng time management tsaka tripling sipag mga mare. Kaya lahat naman ng ginagawa namin, para sa kanya, kaya go lang. Lahat ng hilingin niya hanggat kaya namin ibigay, bibigay namin. At ito nga mga mare, sa tagal namin nag-aantay, finally nakuha na rin ni parang MJ ang aming order. Kakakama yun? Gagawin niya. Hanggang dito na lang mga mare. Thank you for watching. See you in my next video. Bye-bye!